The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Amen! Sakto sa oras ngayon ang ating pong The Daily Bread. Ito pong inaabangan ng napakarami po sa ating mga ginigiliw na mga manonood at tagapakinig. Brad Jeff, kumusta ang panahon dyan sa Kabanatuan? Brad Ted, maaraw, maganda, maaliwalas dito sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Nanonood ang aking nanay ngayon. Neneng Helen Elis Cupides. Ayan, naka-tune in. Batiin daw siya. Good morning sa inyo. Good morning po. Kami po'y nagagalak na amin pong makilala ang inyo pong pagkagandang lalaki, anak na si Brad Jeff. Ano po? Oo naman. Opo. Oo naman, Brad Ted. Oo. At kami rin po'y nagagalak po na malaman po na napakaayos po ang inyong pagpapakalaki sa kanya. Ayan, oo. Salamat, Brad Ted. Oo, di ba? Wala ho tayong masasabi kay Brad Jeff, lalo pa at siya po, mga kapatid, ha? Oo. Ay nakita mo naman, hindi lang po artistahin, talaga namang... Kumbaga parang yung commercial noon. Hindi lang ito pang pamilya, pang sports pa. Opo, kumusta ang ating hacienda, Brad Jeff? Ikaw ba nag-ikot-ikot na kanina? Ilan ng mga puno ng mangga at mga puno dyan ang nabilang mo? Sabi ko naman sa iyo, Brad Ted, yung lolo ko, bago mamatay, sabi, wag mong ibenta yung mga ari-arian dyan sa likod kasi hindi atin yan. So, wag mong pakialaman. Oo nga naman. Oo. So, pero nag-ikot ka. Ang maganda doon, nag-iikot siya kahit hindi yan sa inyo. Hindi ba, Pastor? Oo. Oo, balang araw, sabi ko sa mga anak ko, kanila pa rin yan. Okay, sige. So, Brad Jeff, go ahead. Kami nakaantabay na para sa ating magandang balita. Yan, Brad Ted at Cha. Pinag-usapan nga natin yung mga nauumay na po sa mga, alam niyo, ilan lang naman siguro yun, yung kaliwat ka ng hearing throughout history ng kung ano-ano lang. Hindi lang naman sa hearing, yung mga kaso na nabalitaan natin, pero hindi nakulong, alam niyo yun. Alam niyo po, itong role ng Daily Bread, dinawin ko lang po yung segment na to. No? Ito po yung parte ng programa na nagbibigay sa atin ng eternal perspective. Mahalaga po yung temporal, yung ina-address nila Ted, nila Chacha, yung ano yung nangyayari sa pangkasalukuyan. Yan po kasi yung physical na aspeto ng buhay. Pero wag natin kakalimutan na meron pong eternal tayo na perspective din sa buhay. Hindi lang kasi tayo composed ng body. Pag tinignan nyo ako, body nakikita nyo, meron po tayong soul and spirit. We are eternal being. So kung ano man po yung mga kaganapan dito sa temporal na daigdig, mahalaga po yan kung nasasaan tayo. Pero wag nating kakalimutan na meron pong eternal tayong kalalagyan. At wag po nating kalimutan na may soberenya ang Diyos. Okay? Siya po ang in charge sa lahat. Kasi siya po nag-create ng daigdig kung nasa tayong lahat. So kung sino man po yung parang feeling nyo, nagahari-harian dito sa lupa, pag nakita nyo kung gaano kasasama yung ibang mga nagahari-harian dito, throughout history po, pag nakita nyo mga emperor and all, mas marami pa po mga kasamaan at mga pinapatay na mga to. No? Kaya kung bakit gano'n nakakalusot, bakit gano'n hindi na parusahan, wag tayong mag-alala. Kings come and go. Leaders, they just come and go. Sabi nga po sa Isaiah 6:1, ito po yung verse natin, bigyan ko lang yung konting konteksto. Sabi nito, noong taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kaniyang damit. Sino po yung nagsasalita? Ito po si Isaiah. Si Haring Uzzias po ay napakagaling na hari, maka-Diyos, makatao, okay? Matagal po siyang namuno, innovative itong hari na to. Siya nag-invento ng mga parang missile that time na pagka pumalo yung malaking mekanismo, tatama yung malaking bato sa kalaban. Sobrang galing at makatao at makadiyos na matay. And then si Uzzias, nalungkot, patay na yung mabait na hari. Sabi lang ng Diyos, patay man yung hari nyo, pinakita sa kanya, nakaupo pa rin ako sa trono ko, high and lifted up. Okay? Sabi nga dito, yung laylayan ng kanyang damit, yung robe, napuno yung buong templo just to show the majesty na tong hari na to, na eternal king. Sabi pa doon, sa itaas daw, nakatayo yung mga angel, pinupuri siya at sumisigaw ng holy, holy, holy. The Lord God is holy. The whole earth is full of His glory. Ano pong point ko rito? Huwag po tayo mababalisa. Kung meron man pong mga tao na parang feeling natin,
hindi niya ginamit yung kapangyarihan sa tamang pamaraan. Magiging accountable po sila sa Diyos. Binigyan sila ng platform, binigyan sila ng opportunity to lead, at kung ginamit nila sa masamang paraan at nakalusot, huwag kang matakot. Dahil ang Diyos ang mananatiling nakaupo. Makinig po kayo. Sa Book of Revelation, may isang hari lang ang nakaupo sa trono. At definitely, hindi ikaw yon. Hindi ako yon. There's only one king that will sit on the throne. And that is God Himself. So, it gives us an assurance. Kung nakaramdam ka ng injustice, nakaranas ka ng injustice dito sa lupa, may isang Diyos na just and loving as well na magbibigay sa atin ng hustisya sa huli. So, wag po tayo matakot. Anumang kalabasan ng anumang hearing, ang Diyos po ay soberenya sa lahat ng kanyang nilikha. Ulitin ko lang po, Isaiah 6:1, noong taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Tayo po manalangin, Panginoon, minsan nababagabag kami sa nangyayari dito sa temporal na lupa. Mahalaga po ito, hindi namin ito sinasa isang tabi. Dahil totoong tao'y namamatay, totoong tao'y nababalagoong, totoong tao yung mga nadadamay sa maling pag-lead ng mga taong nasa sa poder ng lipunan na maaaring mali ang kanilang paggamit ng power. Pero Lord, huwag kami mawala ng eternal perspective. Ikaw ang mag-aayos ng lahat. At yun po ang role namin dito sa Daily Bread segment, bigyan ng eternal perspective ang mga tao na hindi lang dito sa lupa ang buhay, kundi may eternal life na naghihintay sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, maraming salamat pong muli sa mensahe at aral po na aming natutunan this morning sa The Daily Bread. We pray continuously para po sa safety at wellness po ni Brad Jeff at ng kanyang mga mahal sa buhay, pati po ng kanyang butihing ina. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po lagi ang aming tagapakinig, lalo na ang mga nag-aabang po sa segment na ito. Lord, salamat din po ng marami sa mga Pilipinong patuloy po na umaasa at nagdarasal para po sa kapakanan ng aming bayan. Lord, digin niyo po kami lahat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Opo. Minsan nga, ito si Chacha, kailan ka pa nagdasal para sa bayan? Alam mo yun? Minsan ba nagdasal ka pa? Di ba? Kasi usually, lahat naman tayo, may kanya-kanya po tayong, di ba? Kanya-kanya po tayong pamamaraan o estilo ng ating, kanya-kanya yan eh. Pero minsan, kailan ka pa nagdasal sincerely para sa bayan mo? Yun po ang ating panawagan. Brad Ted, may natumbo ka doon, Brad Ted. Kasi tama po yung ginagawa natin na nagko-komento tayo, minsan kinokol mo yung attention ng mga tiwali, lalo na sa barangay mo and all. Tama po yan, gawin nyo po yan. Kung ano po yung mali, dapat magsalita ka kung talagang tama naman yung position mo. Pero tama yung sinabi ni Brad Ted, yung spiritual aspect po, meron po kasing nangyayari sa physical, meron sa spiritual. Yung prayer po ang nagiging ating communication. Tama si Brad Ted, ipagdasal po natin ating bayan. Ted? Thank you, Brad Jeff. No? Siguro kung yung iba, kapag din na-obserban na sobra ng ingay, sobra na ang korupsyon, some people pray. No? Tama. No? Yes. Para sa bayan naman. Oo. Si Brad Jeff kasi halos kaedad ko rin to eh. So yung mga naranasan namin nung panahon na Philippine Constabulary pa, hanggang ngayon ganun pa rin eh. Alam mo yun? Di ba? Mukhang totoo, hindi na siya umalma ngayon. Kita mo. Alright. Ano ba yung Philippine Constabulary? Okay po mga tito, noted po. Sabi ng Ah. mga millennials at Gen Z na Hindi kasi nakikinig. ikaw naintindihan ko, naabutan mo kafgu, di ba? Taong tabon, para gusto nyo. Taong tabon ang inabot ko. Sabay kami ni BFF. Okay. O sige. So Brad, ang kailan ang luwas mo? Mga ilang taong ka dyan? Hanggang Biyernes lang kasi Ay, ang ako sarap. dadalawin ko lang yung mga Magulang. ano natin dito, mga kababayan natin. So, message lang po kayo kung nasan kayo dito sa Kabanatuan, baka makita tayo. Yan. Opo. Nandito sa village, may mga nanonood na kanina na marami rito signal. Nakita ko, Brad Ted, yung mga ano nila rito, satellite dish, puro signal. So, Ay, salamat po na marami. And you are so blessed, Brad, na naandyan pa si mama mo. You're so blessed. Super blessed. Alright. So, nandito pa rin naman ang aking tatay, Brad Ted. dyan ba? Si Joselito, Opo.
Opo, si Si Tatay. Eseng, Eliscopides, nandito pa rin. Andyan pa rin pala si Tatay. Maganda umaga po Morning sa inyo. Kanino po, sinong kahawig ho ni Brad Jeff? Baka katabi ngayon ni Pastor. Pahilowin natin si nanay at tatay. Wala Nandiyan ba sila? Dito tayo sa isang lugar na alam mo naman, Chuck, oo, sige. maliit lang ang aming bahay dito. Kailangan Okay. ko muna. Nandito kasi lahat ng mga pamangkin, apo. So, yan. Ayoko na makigulo doon. Mamaya na lang pagka mayroong salo-salo. Yan. Sige, so mabuhay ka Brad. We'll catch you again tomorrow. Same time, same place, same station. Yes! See you. Patingin ko lang din, Leia Joyce So, itong may-ari ng Airbnb na nire-rent ko. Maraming salamat, Doc Leia, for giving us a nice stay. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.